Makikikamusta lang kami doon po sa nabanggit ni Manong Ted kanina. Hindi po ba nung first rollout nito pong bigayan natin ng ayuda for our drivers, nagkaroon na tayo ng problema doon sa mga pangalan ng mga unang drivers na nabigyan. Merong mga pumipila, wala po sa listahan yung kanilang pangalan. Ngayon po ba may nagbago na at ilan na po yung total ng drivers natin na nabigyan na po natin ng tulong? Well, tama po yung nabanggit nyo, DJ Chacha. Nung nakaraang linggo, the past 3 weeks, na nag-umpisa tayo na mamahagi ng cash relief assistance, meron pong mga TNVS drivers and in fact ibang mga drivers, mga jeepney, tricycle drivers, na hindi po nakapag-claim ng kanilang cash relief assistance sapagkat may mga errors po sa kanila pong mga pangalan. And karamihan doon sa mga sinuserve natin nitong linggong ito ay yung mga nagre-reklamo na hindi sila kasama sa listahan. In fact, just to be very specific, yung mga TNVS drivers natin kahapon, nasa mahigit 4,000 yung hindi nakapag-claim. Maybe sila ay umuwi sa probinsya, wala sa Metro Manila, kaya hindi po nila na-claim yung kanilang cash relief assistance. And then meron naman pong mahigit 35,000 na nasa supplemental list. Sila yung mga hindi napabilang doon sa dating listahan and then nagreklamo sila. So we requested the transport network companies to submit their names para po ma-serve natin. Ngayon kahapon, TNVS drivers, special payout para sa kanila. But some issues were encountered like merong pong mga suffixes na hindi naka-indicate, merong pong discrepancy doon sa kanilang pangalan. And mostly ito ay nanggaling doon sa supplemental list. Now, ang solution po natin dyan, rini-encode po o rini-encode yung kanila pong tamang pangalan and then sila ay magkakaroon ng payout on Monday, April 20. So, para po dun sa mga hindi nabigyan. Pero Asik, bakit nga ganun? Nung una kasing bigayan ng ayuda for TNVS drivers, yan na rin yung issue. Ba't di pa rin nasolusyonan dito sa ikalawang rollout po? Yeah, actually yung naunang issues with TNVS, DJ Chacha, hindi sila kasama sa listahan. Hindi sila na-isumite ng kanilang mga transport network company sa LTFRB. Yes, yun nga po yung unang... yung unang kaya issue. Ang naging resolution natin dyan, magsagawa ng special payout for them. And then kahapon nga po yung special payout. And then doon po lumabas na may mga issues lang sa pangalan, pagkakapalit lang ng letter I o letter E, nagkabaliktad. And then merong pong suffixes na hindi po naka-indicate. So nung tinignan po, presenta po nila yung kanilang driver's license, we need to get certification from LTFRB na isang tao po yan. Yes, pero sabi ko nga, rin-encode naman po natin and then mag-special payout tayo. Another special payout for them on Monday. Yun nga po, Asik, ang problema no? Bakit ba nagkakaganoon? Kasi, di ba pipila sila ng pagkatagal-tagal, yung iba 4 na oras ang ipinipila, 5 oras, tas may mga kaunting fault lang na di naman kasalanan ng mga driver, pero sa kanila ang hirap kasi hindi sila nabibigyan pa rin ng tulong. Sa Monday, paano po gagawin pag may mga ganyan pa rin lumabas na issue? Bibigyan na ba sila o magkakaroon ulit ng double checking with LTFRB? Meron na tayong yung certification of one and the same person. Yun na yung i-attach na rin natin. Kasi nga ang gusto natin, ma-serve na sila. Ayaw na nga natin pabalik-balik. Yun yung isa sa mga gagawin po natin. And in fact, kahapon ginawa na rin natin yan. Yung lang talagang mga magkakaiba, lalo na yung birth date, yun po yung talagang kinakailangan po muna natin kumuha ng karagdagang impormasyon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa